Wala pa mga solid subscribers, no? So, meron tayo papanoorin ngayon, guys. Very big shout po kay Showbiz Snap, no? Okay, tinado maigi to kasi title parang, guys, no? Nakalagay, show SB19 fans inalala ang tila insultong pahayag noon ni Ray Valera sa isang interview sa SB19. Okay, tara, panoorin na to. Inalala ng mga netizen ang nasabi nga pong komento ni Ray Valera before about sa SB19 or hindi lang sa SB19 kundi sa mga P-pop. Ito'y matapos tanungin 2 years ago ng interviewer si Ray Valera kung ano ba ang masasabi nito sa mga P-pop like SB19. Ito'y matapos nga na talunin mismo ng SB19 ang kanilang sariling album. Ibig sabihin, walang nakatalo sa SB19 na ibang mga P-pop kundi sarili din nila. So, sa ating comment section sa video ng Showbiz Snap ay pinaalala ng isang fan na buti na lang daw ay hindi sinunod ng SB19 ang payo nitong si Ray Valera. Mula kay Fighting Oraku o tapos sa kanya nga pong comment section sa ating video, sinabi niya na pinayuhan kayo ni Ray Valera. Ano ang dapat gawin para sumikat kayo? Buti na lang di kayo nakinig sa payo niya. Hahaha. Anyway, may naging payo kasi si Ray Valera. Sa kanyang naging pahayag, ang dami niyang naging segue na noong araw, sa panahon daw nila, sinabi niya na kapag mayroong kang 4 chords na alam at ginamit-gamit mo yon sa isang kanta or sa maraming kanta yung 4 chords na yon or 4 chords, ay marami ang kakantiyaw sa'yo o makakatanggap ka ng kritisismo. Sa tanong kasi kay Ray Valera kung ano nga ba ang masasabi niya sa mga P-pop like SB19, sinabi niya na ang kanyang advice ay hindi siya masaya, kaya nagbibigay siya ng tips. The main reason why I gave tips is because I'm not really happy about it. Yan yung translation ang nasabi nga pong reactor video na ito o reaction video na atin pong ibinahagi. Napansin niya na tila kapwa Pinoy ay hindi nalalaman kung ano yung mga achievement na meron ang nasabi nga pong P-pop group ngayon like SB19. Well, ayon nga sa ilang mga netizen sa nasabing video o reaction video na ito, sinabi nilang Ray Valera music is a thing in the past. Kaya wala na siyang naisusulat na bago kasi hindi open-minded person. Not all famous artists are open and know different music genres. He is just trying to protect his ego na ang totoo wala talaga siyang alam at hindi niya kayang aminin yon. Kaya nga dito sa Pinas, network companies must also change their programs para naman ma-showcase yung mga bago at magaganda. Sino man ang isa? Thank you Casual Chuck sa paghimay-himay ng mga detalye, lalo na yung similarities ng sounds and melody ng K-pop sa western song, and yan yung naiisip ko noon pa. And sa list na yan, mas marami pa akong naririnig ng songs ng K-pop music na similar ang melody sa western and walang nagre-reklamo. Okay, so bago ko simulan to ulit, guys, no? Ang take ko dito, guys, na iba na po kasi yung generation ngayon, guys. Napakaraming music na talagang okay, sige, sundin natin yung mga blueprint, yung mga pinagdaanan, kung ano yung mga paano sumikat yung mga artists before like Ray Valera, and then syempre sino ba? Maraming artists, guys, na sikat ngayon, no, na for me, no, kailangan pabago ang generation, no. Example, ano ba? Kasi SB19 matik niyan, guys, iba talaga yung dating nila pagdating sa music, ayun, alam niyo yung era na bumating bigla yung mga dubstep music, no. Hindi siya yung typical na yung tempo ng music niya is yan lang, tuloy-tuloy lang, no. Hindi, guys, iba-iba yung melody niya, guys, may babagsak, biglang lalakas, iba-iba yung tempo, no. So alam mo yun, nanibago tayo lahat, pero nag-work po siya, no, dahil po si Skrillex, no, or correct me if I'm wrong, pero parang siya yung pinaka nagpauso talaga ng dubstep po talaga sa generation po that time, guys, no. And then yung kumbaga na-break niya yung music, no, yung mga doubters po dyan, guys, no. Napakaraming mga kanta, guys, na na-break po yung boundaries, and then kumbaga, okay, sige, sundin natin yung mga payo nila. Meron naman sila mga masabing goods like pwede nating sundin yung blueprint nila na, pero kung alam mo sa sarili mo, may vision ka, no, sundin mo siya. Kung alam mo sa sarili mo na mag-work siya, sundin mo yung sarili mong idea, no? Kasi sila, guys, nagpapayo lang sila sa atin, nagpapayo lang po sila ng ano mga
nag-work sa panahon nila, sa kanila, nag-work sa kanila, no? Pero iba-iba tayo ng pinagdadaanan, no? Hindi lahat ng pinagdadaanan, like, kunyari, syempre, in respect kay Ray Valera, no? Si Ray Valera, iba naman yung mga producers na pinagdaanan niya, iba naman yung mga taong nakasalamuhan niya, no? Ang SB19, guys, iba yung mga taong nakakasalamuhan nila ngayon kaysa sa mga nakasalamuhan ni Ray Valera, no? So, ganyan yun, guys, no? Hindi naman ibig sabihin na sila sumikat na sila before na ganun yung kanilang mga ganun yung kanilang mga strategies, no. Sige, mag-take tayo ng tips, mag-take tayo ng ibang mga ideas, pero at the end of the day, idea pa rin natin dapat yung sundan natin, no? Kumbaga, sige, pitik tayo ng mga 5% or 10% sa idea nila, tingin tayo doon kung okay, and then the rest dapat idea na po natin yan, no? Kasi una sa lahat, diskarte mo yan, no? And then hindi naman in the long run, no, andyan lagi si Ray Valera na susuporta sa inyo, no? Like, kunyari, gagawin nyo ba is, ay, Sir Ray, hindi namin alam gagawin dito, ano bang tips nyo po sa amin, no? Diba? Dapat hindi ganun, guys, dapat may sarili kayong idea, no? And SB19, guys, may sarili silang idea, may sarili silang diskarte sa music po talaga nila, no? So dyan ako nabilib sa SB19, mas pinanindigan nila yung kung ano po yung tingin nilang mas okay po talaga, no? Which Sa is ngayon generation siguro ay alam na at naririnig na ni Ray Valera ang mga patok na kanta ng SB19 at ang mga original songs nila. Dahil nakita natin ang SB19, hindi sila kumakanta ng kanta ng iba or yung revival. I-revive Mismo. kanilang version. Magbigay kayo ng kanta ng SB19, halos nakatunog na itong kantang to. Magbigay din kayo ng kanta ng SB19 na na-release official sa album nila na nag-revive, nag-cover sila, no? 'Di ba? Magbigay kayo sa album, guys, ang usapan sa album, Yan ang maganda na ginawa ng SB19. And hindi lang sila basta-basta gumagawa ng kanta, magawa lang. Sinisigurado nila na ito ay may magandang kahulugan at hindi magiging pangit, especially sa mga kabataan kapag nadinig na ito. Isa sa pinopromote ng kanta ng SB19 is ang encouragement. Na kapag nadinig mo yung kanta nila, imbis na lalo kang malugmok sa lungkot, mai-encourage ka. Kaya, ang kanta ng SB19 ay isa nga pong maipagmamalaki. Dahil hindi sila madalas gumawa ng love songs. Kung meron mang mga love songs, napakaganda pa rin ng meaning nito. Tama, no? Usually, guys, pakinggan nyo maigi yung generation ngayon, guys. Lalo na mga banda, actually hindi lang sa Pinas, kahit all over the world, no? Mas lamang yung mga love songs po talaga, guys, to as in, no? Sobrang lamang na mga love songs, like, kunyari, meron mga above, mga ganun title, di ba? Di ba? Puro sa babae, puro sa loved ones, di ba? No? Kasi, alam mo yun, mas nakaka-relate yung mga tao, like, syempre, ano ba yung mas hit ngayon? Syempre, Love Life, mga ganyan, no? Pero ang SB19, guys, no? Sige, gumagawa sila ng love song, pero mas more on sa in reality po sila, no? Reality check po talaga, no? Mas pang motivate, pang sa mga bashers, pang sa gobyerno, 'di ba? Tapos marami, guys, talagang ganoon ng SB19, no? Napaka-unique na talaga po talaga nila. Bihira sa mga artists yung ganyan na hindi puro love song yung papakinggan mo. Hindi ito yung tipong pagka nadinig mo at depressed na depressed ka, ay lalo kang madidepress. Ang music ng SB19 ay minimake sure nila na kapag ito ay narinig ng kabataan o ng sino paman, ay mai-encourage sila na lumaban sa buhay. Pero syempre, ano ba yung higit na kailangan natin para tayo ay ma-overcome ang mga problema, depression or anxiety na meron dito sa mundo? Syempre, yan po ay ang mag-rely tayo at humingi ng habag palagi sa Panginoon. Dahil kung kilala natin ang Panginoon sa buhay natin, for sure, lahat ng anumang problema o dagok sa buhay na dumating sa atin, makakaya natin yan. Well, yun ang ating Showbiz Top Update. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching Showbiz Now. Okay, no. Ganyan naman ang SB19, guys, napaka-God-fearing nila, no. At the same time, bago sila mag-perform, makikita natin, guys, na talaga nagdadasal muna sila, no. Hindi lang bago mag-perform, I'm pretty sure, guys, hindi man off-cam man, guys, nagdadasal din po yung mga yan, and syempre, hindi sila nakakalimot sa ating Panginoon, no. So, yun, guys, yun naman yung pinakamalaga, guys, hindi tayo makalimot, no, syempre, sa mga ganong klaseng bagay. So, yun lang, guys, no. Ano mga take nyo regarding dito sa video na to, no. Kindly comment down below, and I think i-discuss natin yan sa mga susunod na videos, no? So, yun lang, guys. Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring ng notification bell para alam nyo po pag ako nag-release ng bagong video, no? So, this is Point of signing out. Peace. Bless you.